Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon at welcome po sa bawat isa at sa ating mga bisita. Welcome po sa inyo. Purihin ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama sa umaga nito Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkakataon naman na magkaroon Panginoon ng oras Panginoon para ikaw ay aming papurihan at pasalamatan Panginoon. Salamat Lord, bigyan mo kami Panginoon ng pag-unawa. Sa umaga ito, Panginoon, maunawaan namin ang iyong mga salita na ibibigay sa amin sa umaga ito. Lord, ako po bilang yung likod, tulungan mo ako na ito'y makibahagi ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo ang bawat sa Panginoon, kung mayroong may nararamdaman, bigyan mo Lord ng kagalingan, Panginoon. Salamat Lord, pagpalain mo ang bawat sa Panginoon. Panginoon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Morning po muli at welcome po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Ang ating po pag-aaralan ngayon ay pinamagatan ko pong ang pangako ng Diyos sa atin. So, marami pong pangako ang Panginoon sa atin. Dapat po natin panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Diba, pag tayo ay pinangakuha ng politiko, naniniwala tayo. Pero yun ay hindi sigurado at hindi 100% na kanyang magagawa. Pero pag ang Diyos po ay nangako, ito po ay mangyayari at mangyayari. Pag ang tao sa tao, pag hindi nangyari, pwede kang magduda. Pero pag ang Diyos ang nangako, huwag na huwag kang magdududa. Dahil gagawin at gagawin ng Diyos ang pangako niya sa atin. Kailanman hindi po nagbago ang kanyang mga salita. Ang sabi ng kanyang mga salita, mawawala ang langit at ang lupa. Ngunit ang kanyang salita ay mananatili hanggang wakas. Kaya pili po natin panghawakan ang salita ng Panginoon na ating pong magiging buhay sa lugar na ito, sa ating pamumuhay, ang salita po ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, bubuksan ng Diyos ang pintong hindi mo kayang buksan para makapasok ka sa buhay na gusto niya ibigay sa iyo. Ibibigay po ng Diyos yung mga bagay at siya po ang magbubukas. At mayroon po mga susi na ginagamit ng Panginoon. Kung titignan mo yung Malakay 3:10, paano mo mabubuksan ang kalangitan? Ang sabi ron, dali mo ang ika-10 bahagi sa templo ng Diyos at yun ay magbubukas ng durungawan ng kalangitan para ibuhos sa iyo yung mga pagpapalang kailangan mo. May mga susi po na dapat gamitin para mabuksan natin at makamit natin yung pangako ng Diyos. Napakahalaga na alam natin yung susi na dapat natin gamitin. Naalala ko nung mga nakaraan, papunta kami ng Polisiyo. Lumabas ako, tinatadyakan ko yung motor ko. Pag kung nakasisipa, hindi yung maandar. Tinignan ko yung susian, hindi pala nakasusi. Wala pala yung susi, kaya pala kahit anong tadya ko, hindi yung maandar. Sabi ko, pagod na ako yung pala walang susi. Napakahalaga po na alam natin yung susi ng pangako ng Diyos sa atin. Ano ba yung mga susi? Di ba? Sabi sa Malakay 3:10, pag ito po ay binigay mo sa kanyang 10%, pagpapalain ka ng Diyos at bubuksan ang durungawan ng kalangitan, ibubuhos ang pagpapala sa atin. Yung po ang pangako ng Panginoon na pwede natin panghawakan. Sabi ko, sa pera pala, hawak na natin yung pera. Kung gusto mong magkapera, manampalataya ka lang sa pangako ng Panginoon. At ang sabi po sa Matthew 6:33, unahin mo ako anak at ibibigay ko ang lahat ng pangailangan mo. Hindi po yung lahat ng gusto natin. Ang pangangailangan natin, ang ibibigay ng Panginoon. At kailanman hindi nagkukulang ang Diyos sa pangangailangan natin. May mga susi po na pwedeng gawin tayo para ito po ay ating makamit. At dapat po ito ang ating dapat magawa. Naalala ko tuloy yung, kung nanonood kayo ng yung kay Gerald Anderson, yung Saint of the Father ba yung pamagat mo? Hindi ko lang kung mayroong nanonood dito. Di ba meron siyang mga salita na binubuo para mabuksan yung kasi yung tatay niya ron ay scammer maraming na-scam kaya sinisigil siya, maraming malaking pera. Pero nakukuha na niya yung mga kombinasyon, mga salita na dapat niyang ipunin para mabuksan yung susi para mabuksan yung account. At pag nabuksan yung malaking pera ang kanyang makukuha. So hinahanap niya yun at malapit na ata niya. Hindi naman ako nanonood pero nasa sagitan ko pag nanonood yung mga kambal. Kung meron siyang tinitingnan, dapat maipon yun para mabuksan.
yung malaking account para makuha yung mabayaran yung mga anak. So tayo po, mayroon pong susi na binigay ng Panginoon. Di ba pag tayo ay napapagapag, nung problema tayo, ang susi ay pananalangin. Pag tayo nananalangin, nawawala yung mga bagabag sa ating puso, nawawala yung ating pag-aalala, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. May mga bagay po na gustong ipaalam ang Panginoon sa atin para mabuksan yung mga pagpapala na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Kung naalala niyo po si David, nung buksan ng Panginoon, nung ibigay ng Panginoon sa kanya yung mga pamamaraan para sa susi ng kanyang tagumpay, siya po ay naging isang hari. Si Abraham, ano ba yung ginamit niyang susi? Nung sabi ng Panginoon, ialay mo sa akin ang iyong anak. At yun ay isang pamamaraan ng Panginoon para itis ang pananampalataya ni Abraham, at nung gawin niya yun, nagbukas ang malaking pagpapala para sa kanya. May mga bagay po tayong dapat gawin. Ito po yung mga susi na dapat natin gagawin para makamit natin yung mga pagpapala na gusto ng Panginoon sa atin. Si Moises po kahit yung dagat ay nagawa po niyang hatiin para magkaroon ng daan. At ang susi doon ay yung pananampalataya ni Moises. Ang sabi ng Panginoon, sige, itapat mo yung tungkol mo sa dagat, matutuyo yung dagat at makakaraan ang mga Israelita. Ano man pong hirap ng ating pinagdadaanan, pag alam natin yung susi na gustong ipagamit ng Diyos sa atin, magbubukas po ang daan para tayo ay magkaroon ng buhay na kasaganaan para sa Panginoon. Ibibigay po ng Diyos, marami pong pangako ang Panginoon sa atin na sigurado po itong magaganap at mangyayari sa buhay natin. At ang sabi po sa Job, chapter 22, verse 21, ang sabi po dyan, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. So pag tayo pinagpagkasundo sa Panginoon, sumang-ayon tayo sa Panginoon, ano ba yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin? Ito po yung mga susi binibigay ng Diyos sa atin para tayo maging maginhawa. Alam po ninyo, ang kahirapan hindi po yan para sa atin. Yung impyerno, hindi yan para sa atin. Para yan sa kay Satanas. Hindi yan para sa atin. Kaya huwag tayong matakot dyan. Kasi tayo ay doon sa Panginoon. Tayo ay sa langit. Hindi tayo pahihirapan ng Panginoon. Isasama niya tayo. Darating yung paghihirap, pero wala na tayo dito. I-rapture na tayo ng Panginoon. Kasi hindi yan para sa atin. Pero sa Satanas laging gumagawa ng paraan para hatakin ng tao para siya ay makasama ron. Pero ang Panginoon po ay hindi nagpapabaya sa atin. Patuloy, pag tayo pinagpag-isa sa Panginoon, mayroong pong biyaya, mayroong kasaganaan, mayroong pagpapala na ibibigay ang Diyos sa atin. Yun po yung kanyang mga pangako sa atin. Pag ito po ay ating ginawa, ibibigay po ng Panginoon yung ating pangailangan. Yung pangako po ng Diyos sa atin, pag tayo nakipag-isa sa Kanya. Diba sa ating buhay, pag tayo ay nakipag-isa, at tayo ay nakasal sa Panginoong Hesus, kung ano meron siya, meron tayo. Sa pamilya, pag ikaw ay nakasal, di ba tayo meron, minsan nagkakaasawa ng mayaman, pag nakasal sila, kung dati naglalakad siya, nakakutsi na siya. Di ba kung anong meron yung napangasawa niya, meron na siya. At yung pangako nila, kung anong mga meron nun, talagang nakakamit din yung isa. Pero yung pangakong yun, pag hindi na natili, nawawala at nawawasak. Kaya gusto ko ng Panginoon manatili sa atin yung pagmamahal natin sa Kanya. Yung pangako ng Diyos ay manatili sa atin. At yun po ay piling manatili sa atin pag tayo po ay palaging nakakulig sa Panginoon. Anong pong bagay na wala at hindi nakakulig sa Panginoon, hindi po ito mangyayari. Nung nakaraan lang, gusto kong pumunta ng Masway. Hindi ako nakapunta. Bibili sana ako ng urukan. Kasi laki ng tubig. Ibig sabihin, hindi natin hawak ang oras o ang lugar o ang panahon. Kahit gusto natin, kung ayaw ng Lord, hindi mangyayari. Kaya pag hindi tayo nakakulig sa Panginoon, hindi mo makagawa at hindi mo makukuha yung pangako ng Diyos. Ang isang regalo, pag iniabot ko sa iyo at hindi mo tinanggap, hindi mo ito makakamit. Tulad po ng ilaw, kung ito pong microphone hindi nakakulig, hindi ko po ito magagamit. Hindi pakikinabangan yung purpose niya. Anong purpose ng microphone? Para mapakinggan yung aking mga sinasabi. Pero kung hindi ito nakakulig doon sa source, hindi po ito, wala itong boses. Hindi ito magagamit. Ito ay isang ordinaryong ganitong hugis, pero walang pakinabang.
Tayo po bilang tao, kung wala tayong koneksyon sa Diyos, hindi po mangyayari ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya dapat po, magkaroon tayo ng koneksyon sa Panginoon. At ang sabi po diyan, makipag-sabi niya, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Sino gusto maganda ang buhay? Amen. Di ba gusto natin lahat yun? At yun ang totoong pangako ng Diyos. Yung sinasabing kahirapan, yan ay kasinungalingang ginagawa ng diablo. Huwag kang maniwala dyan. Simula nung tubusin tayo ng Panginoong Hesus doon sa cross, tayo ay nakalaya na sa kahirapan. Tayo pinalaya na ng Diyos doon. Huwag natin yung ilagay sa ating puso at sa ating isip. Buksan natin ang ating kaisipan sa pangako ng Panginoon sa atin na Kanya pong ibibigay sa atin tayong mga anak ng Diyos. Lahat ng mga magulang naghahangad sa kaigaganda ng kanyang mga anak. YouTube ang kanyang mga anak, di ba? Sino bang magulang dito naghahangad na pahirapan ng kanyang anak? Wala. Kahit nga gaano kaliit yung ari-arian mo, gusto mo magdi-divide sila para lahat sila meron. Ang mas puro ng Panginoon pag sumusunod ka sa Kanya. Mas matindi ang pagpapalang ibibigay ng Diyos dahil ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Panginoon. Imposible sa atin, imposible sa Diyos. Magagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay pag tayo po ay mayroong pagtitiwala sa Panginoon at ang pangako niya, ibibigay at ibibigay niya sa atin. Amen. Marami pong pangako ang Panginoon na kumisan hindi natin nagagawang, hindi natin nakakamit. Kasi hindi natin nagagawa yung gusto ng Panginoon. Di ba sa pag-aaral, bago ka maging teacher, kailangan mong mag-exam. Kailangan mong mag-aral. May mga susi po para makamit natin ang pangako ng Panginoon sa atin. Ibibigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Job 22 verse 25, ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman na siyang nagtutpila na iyong pampahalagahan. Pag ganyan po ang ating turing sa Panginoon, pag ganyan po ang ating pagkakilala sa Diyos, na siya po ay ginto sa ating puso, sa ating paningin at sa ating kaisipan, napakalaki pong blessing ang ibibigay ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Pag siya po ang ating niyayakap, ang Kanyang presensya, ang Kanyang Espiritu, ang ating ipinamumuhay, sabi ng kanina sa ating pinag-aaralan sa 22 Tenets, sabi po doon, tayo po ay pagpapalaki ng Panginoon. Mabubuhay tayo ng mayroong kasaganaan na ibibigay ng Diyos sa atin. Huwag tayong magduda sa lahat ng pangako ng Panginoon. Di ba yung mga naalala ko tuloy yung aking tiya noon. Yung kanyang boyfriend nagbabarko. Pero bago sa ito, wala pang cellphone nun eh. Sulat lang. At man, bago makarating yung sulat. Bago siya umalis, sabi niya, pag ikaw ay kakain, maglagay ka ng isang plato sa harap mo at saka sa iyo. At ako sa barko, ganoon din ang gagawin ko. Di yung ginawa nung tiya ko, pag kumakain siya, may plato doon. Yung uncle ko, ay napakatagal, halos 5 years ata bago na mauwi. Sabi nung iba, asawa ka na ng iba, baka may asawa na yun doon. Pero hindi siya sumuko. Dahil lang pangako nila sa isa't isa. 7 years bago nakabalik yung aking uncle. Boyfriend pa lang sila noon. At ganun ang ginagawa nung auntie ko. At talagang sa kanilang pangakong yun, nakabalik yun at sila ay nagkapagpakasal. Yung pangako nila nangyari. So natin po, dapat po yung pangako natin, talagang natin po itong pangahawakan. Diba kaya nga pag mayroong kasunduan, kailangan dalhin mo sa attorney, dapat silyado. Kasi baka tumanggi pa. Pero sa atin po, sa Panginoon, mas tingin pong silyado dapat ang pangako natin sa Diyos. Pag tayo po ay nangagawa, di ba pag mga sulat-sulat nga lang, pag nakalagay doon sa sulat, mahal kita. Pag sinabi ng kakraan ng kaibigan mo, pag pinabasa mo, tingnan mo, sulat mong, ang mahal na mahal mo ako. Sinungaling yan. Hindi yan totoo. Makikipag-away ka. Totoo yan, mahal ako yan. Di ba? Talagang nandun yung inyong paniniwala kasi yung pangako ninyo. At yung sulat na yun, halos masira na sa kaulit-ulit mong binabasa. Kasi mahal na mahal mo. Pag binabasa mo, kumikilig ka ba kahit 1 year, 10 years, ay 2 years na yung sulat na yun, kahit medyo
malabo na inaaninag mo pa. Kasi gusto mong namnamin yung salita na binabanggit doon sa sulat. Kasi nandun yung mga pangako niyo. Ang pangako po ng Panginoon sa atin nandito. At sana ito lagi nating nababasa. Ito po yung katotohanan na dapat nating sundan. Isang truth na dapat nating sundan, ang kanyang salita. At ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa, tagumpay sa buhay na ito. Pag siya po ang ating yaman sa puso natin, masaya po. Magkakaroon po tayo ng kasiyahan mula sa ating mga puso. Ang sabi po sa 26, sa makapangyarihang Diyos ka, palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Magkakaroon po tayo ng kasiyahan sa ating puso, sa ating buhay, paging sa ating family, ibibigay ng Diyos yan. Pag siya yung ating treasure, siya yung ating yaman na lagi natin pinangangalagaan, ang Panginoon. At yun po ay ang kanyang salita ang dapat natin binabasa. Sabi si Joshua 1:8, basahin natin araw at gabi ang kanyang mga salita para magkaroon tayo ng kasaganaan sa ating mga buhay. Ang sabi po sa 27, papakinggan niya ang inyong panalangin, kaya't ang mga panata mo ay inyong tuparin. Pinakikinggan po ng Diyos ang ating mga dalangin, ang ating mga panalangin. Pero dapat tuparin natin yung ating pangako sa Kanya. Yung sinumpaan mo nung una kang makakilala sa Panginoon. Nung ikaw ay bautismuhan, nung tumanggap ka sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Mahal kita, Panginoon. Lagi mong sariwain yung ibinigay mong pangako sa Panginoon. At yung pangako ng Diyos kailanman, hindi po ito nagbabago sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Pinatunayan niya yun, ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Tayo pong lahat ay walang buhay, pero dahil sa Panginoon tayo nagkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan. At yung buhay sa mundong ito, sabi nga, pag hindi mo nakamit yung kasaganaan sa mundong ito, kulang yung biyayang natanggap mo. Kasi automatic dun sa langit, maligaya tayo. Pero dapat dito, magawa mo ito kasi kailangan mo ito para makatulong sa kapwa, para maraming maligtas ng mga, una sa lahat, mga kapamilya natin. Ibinibigay ng Diyos yung mga bagay para sa atin at sa mga pangailangan natin para tayo makatulong at makagawa ng kabutihan sa mundong ito. Ang maubos man ang kayamanan natin sa mundong ito, nakapag-impok naman tayo ng kayamanan doon sa Panginoon. Ang sabi po sa Job 22 verse 28, lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Magtatagumpay tayo sa ating mga binabalak pag tayo nakakulik sa Panginoon. Yung mga bagay na gusto natin, ibibigay at ibibigay ng Diyos. Lakihan natin yung ating pananampalataya. Sabi ko nga, pag ang tubig, ay lalagyan mo ng tubig, kaya kalaki sa lagay, lalagyan ko na yon, kaya mo lang doon uminom. Pero pag ang lalagyan mo ng tubig, ganito kalaki, hindi kang lumublog, maligo, may maiiwan ka. Naniniwala tayo sa malaking pagpapala, pero hindi ka gumagawa ng sisidlan para magkaroon ka ng pagpapala. Naalala niyo yung babaeng balong na sabi niya, propeta, gusto kong alipinin ang aking mga anak. Sabi niya, umuwi ka sa iyong tahanan. Ano bang meron ka? May kaunti lang siyang langis. Sabi niya, maghirap ka sa kapitbahay mo ng mga lalagyan at pinuno. Sabi sa mga anak, pahingin pa ako ng lalagyan. Sabi ng mga anak, ma, ubos na. Biglang naputol yung pag-ahos ng langis. Kumpuni po sa ating sisidlan, sa ating puso, na blessing na ibibigay ng Panginoon. Pag malaki yung iyong sisidlan, malaki yung pagpapalang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon, yun po ay, kung naaalala niyo si Elias, nung pinakain siya ng babaeng balong, sabi niya, wala na kaming tinapay o harina. Last na ito, lulutuin namin at kami ay mamamatay na. Namumulot siya ng igagatong. Pero sabi niya, lutuan mo muna ako. Lutuan mo muna ako. Kasi ang sabi ng Diyos ganito, naniwala yung babae at hindi siya naubusan ng pagkain. Kaya nga sabi ko, ang laking pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin kasi sa darating na October 7 hanggang 9, nasa 17 pastor ang pupunta rito para sa ating activity. Para
nila na gagawin dito. At yun po ay tayo ang magpapakain. Kaya alam ko, napakalaking blessing ang ibibigay ng Diyos. Kaya nga nung nakaraan, nagpataas ako ng kamay kung sino gusto magbigay ng pagkain sa mga pastor. Di ba, may mga tumaas, may mga nagtaas sa atin ng kamay. Then naniniwala sila. Kung nakalala niyo yung bata nung panahon ng, sabi ng mga alagad niya, Panginoon, pauwiin mo na sila sa mga nayon kung saan kasi wala tayong maibibigay ng pagkain sa kanila. Sabi niya, meron dito bata, may 2 isda at 5 tinapay. Sabi ng Panginoon, dalhin mo rito. At nung dinala ron, nanalangin ng Panginoon at pinarami, nakakain ng 5,000 tao. Nakalalakihan, pira pa yung babae at mga bata. Kung anong meron ka, kapatid, pag ito'y binigay mo sa Panginoon, 12 kain ang iuuwi mo sa inyong tahanan na pagpapala mula sa Diyos. Ang pangako ng Diyos hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung nangyari yung himala ng panahon nila, mangyayari rin sa atin ngayon. Sabi po sa ating verse. Ang sabi po dyan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya po noon, ngayon at magpakailanman. Kaya yung mga himala noong una, himala po mangyayari at mangyayari rin ngayon. Ang Diyos po hindi nagbago noon, ngayon at kailanman. Mananatili ang kanyang kapangyarihan at ibibigay ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Yung mga pangako po ng Diyos, ibibigay niya sa atin. Hindi po magkakamali ang salita ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya kung meron sa inyong gustong humabol na magbigay para sa pagkain ng mga pastor, pili po kayong maghabol. Kasi ang deadline naman natin ay sa September, last week pa ng September. Kung mayroong gustong magbigay, pwede po kayong magbigay. Kasi ito po yung paraan natin para makamit natin yung pangako ng Panginoon. Ito yung mga susi na ibubukas natin doon sa pagpapala na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Pag tayo ay tumulong sa mga lingkod ng Diyos, tayo ay nagpakain sa mga lingkod ng Diyos, sila po ang mga blessing na babanggitin nila ating po makakamit. Isipin mo sa buong Palawan, darating dito yung mga kapasturan. Sipin mo lahat ng lugar ng bayan ng Palawan, may darating dito hanggang Coron, meron ang darating dito. Napakalaking blessing ang dala nila kasi sila ay mga lingkod ng Diyos at sila ay ating pakakilala. May galing pang Manila. Isipin mo, napakalaking pagpapala nun. Buong Palawan dito dinala. Kaya nga, pag may mga ganyang activity, dinagrab ko agad. Talagang ginagrab ko agad. Kaya pag sabi nila na dito, hindi akong tumanggi. Hindi akong magsabi sa iba naman. Kasi nung nakaraan dito sa amin. Pero alam ko ito'y malaking blessing sa atin. Malaking blessing sa atin na dito gagawin itong conference na to. At ang pangako ng Diyos ating makakabit. Kasi ito yung susi. Bubuksan ng Diyos ang kalangitan para sa atin sa lugar na ito. Kaya sabi ko, tatanggapin namin yan. At wala silang alam na tayo nag-prepare para sa pagkain nila. Sabi ko, Lord, sa puso natin, kaya lagi kong nilalagay sa puso at isip ninyo, huwag tayong maghangad na tayo ay tumanggap. Ang lagi mong hangarin, ikaw ay magbigay. Kasi sa pagbibigay po, nandyan ang pagpapala. Sa bawat bitaw mo ng pagpapala sa iba, malaki ang bumabalik sa iyo. 100% po ang binabalik ng Diyos sa mga taong mapagbigay. Yan po ang susi ng kayamanan sa mundo. Tayo ay magbigay sa ating kapwa. Lalo higit sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko na pag in-announce natin ito, at napakalaking blessing sa atin. Alam mo kung bakit? Kasi sa mga susunod na taon, pag nagsabi na, ay sa ano naman dali natin ang gawain, sasabihin nila, sabihin na lang kasi doon libre pagkain. Diba? Taon-taon tayong babaha ng blessing. Taon-taon tayong dadagsa ang pagpapala sa atin. Kasi taon-taon tayo nagpapakain ng mga lingkod ng Diyos. Yun po yung mga susi na dapat natin makamit. Kaya kung ikaw ay gusto mo magkaroon ng susi na ibubukas, mag-prepare ka, magbigay ka sa mga pagkain ng Diyos, ng mga pagkain ng lingkod ng Diyos sa October.
Pili po tayong magbigay. At tayo ipagpapalain ng Diyos. Ang pagbibigay po, ito yung susi ng pagpapala. At aalagaan tayo ng Panginoon. Aayusin ng Diyos ang ating pamumuhay. Ang sabi po sa Isaiah 66:12, sabi po sa verse 12, sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aakos patungo sa iyo, tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo ay isang gol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Ganun pong klaseng blessing, pagpapala ibibigay ng Diyos sa atin. Ang sanggol po kailanman hindi nagtrabaho, hindi siya naghihirap para siya ay maging malusog. Dahil laging merong pagkain sa kanyang nanay. Tayo po ay ganoon sa Panginoon. Pag nasa Panginoon tayo at alam natin yung susi ng pagpapala na pangako ng Diyos, tayo po ay parang sanggol na inaaruga ng Panginoon. Tayo po ay laging iniingatan niya. Ang sanggol, ayaw natin padapuan kahit sa isang lamok. Ang Diyos po, ayaw ng Diyos na tayo ay masasaktan. Iingatan at iingatan tayo ng Diyos. Marami pong pangako ang Panginoon na dapat natin makamit at pakinabangan ang biyaya ng Panginoon. Ang sabi po sa last verse, ang sabi po dito sa 66 verse 14, ikaw ay magagalak kapag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin at siya rin nagpaparusa sa mga kaaway. Alam natin ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Dapat nararamdaman mo yun. At kung meron ng mga tao na gusto kang sirain, mismong ang Diyos ang bahala sa iyo. Mismong ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Hayaan mo lang sa iyo. Ang Diyos po ang ating gabay at ang ating tagapagtanggol sa mga gusto tayo. Alam niyo, hindi lahat ng tao natutuwa sa pag-angat mo sa buhay. Tandaan mo yan. Hindi lahat ng tao natutuwa at masaya sa pag-angat mo sa buhay. At huwag ka rin malungkot kung may taong nalulungkot sa pag-angat mo. Kasi may mga taong kayaw na ikaw yung mga. Siguro kung meron man, yung mga kasamahan lang natin dito. Tayo lahat. Pero hindi lahat ng mga taong kasama mo. Minsan kahit mahal mo sa buwan, ayaw kang umahal. Pero ang Diyos po, lahat tayo gusto ng Panginoon, maging umaangat sa buwan. Kaya nga po, pangako ng Diyos sa atin, pag ito po ay ating sinundan at ating pong ginawa, pagpapala ng Diyos, kasaganahan ang ibigay sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Diyos po ang ating bigyan ng yung puso natin talagang sa Kanya natin ipagkatiwala. Maging ang future ng ating mga anak, ang kinabukasan natin, ang ating buong pamilya, ng mga mahal natin sa buhay, sa Diyos natin ipagkatiwala. Ang Diyos po ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Ang lahat ng pangako ng Panginoon, ibibigay po sa atin. Ang challenge lang po ngayong umaga, wala na po tayong oras, pangako po ng Panginoon sa atin, panghawakan po natin. At yung mga susi, i-prepare po natin para mabuksan natin yung lahat at matanggap natin yung pangako ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Hindi po magkukulang ang Diyos kailanman. Lagi yung tandaan, ang Diyos po ang pili natin kasama araw-araw. Meron ka man, mapalayo ka man, saan lugar ka man, lagi ka lang tumawag sa Panginoon. Lagi kang ini-encourage ng bawat isa, magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo araw-araw. Pag-isip natin, manalangin tayo bago tayo lumabas ng tahanan, kahit 5 minutes. Sa hapon, bago tayo matulog, Lord, salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa amin sa buong maghapon. Ingatan mo kami sa magdamag, makatulog kami ng mahinig at magising kami malakas ang aming mga katawan. Kung manalangin tayo araw-araw, huwag tayong tumigil, huwag tayong mawawala ng gana sa pananalangin. Araw-araw po tayong manalangin. Magbasa ng kanyang salita kahit isang verse lang. Bubuksan po. Tayo po bilang tao.
Alam po ninyo tayo mga 80 years, matagal na, mahaba na yan. Madalang na nagwa 100 years. Sandali lang tayo sa mundo. Ang mahalaga, meron tayong magawa na mabubuting bagay sa Panginoon. Sabi ko nga, kung ako'y papipiliin ng Panginoon, sa 100 years at sa 70 o 60 years, na marami akong nagawa sa Panginoon, nakapagawa ako ng malaking templo ng Diyos, dahil pinagpala ako ng Panginoon, nakatulong ako sa kapwa ko, nakabigay ako ng mga, kahit nga sa mga aso, hindi ako mapakali pa nakikita ako nagugutom. Pag nakakaano ako, talagang bumibili ako ng pagkain para sila ibigyan. Basta marami akong magawang kabutihan. Kahit 60 years old lang, o 65 years old. Kisa naman sa 100 years ako, tapos wala naman akong nagawa. Nakabutihan para sa Panginoon. Lord, ikaw ang dapat itaas sa buhay ko. At kung mayroon pa siyang ipagagawa sa akin, gagawin ko. Siya ang masusunod. Nakalaan ang buhay ko para sa Kanya. Siya na lang ang magbibigay nito. Kung gusto niya itong pahabain pa dahil gagamitin niya, okay lang. Wala tayong magagawa. Ang Diyos po, ang pinakang gusto ko lang, Lord, gusto ko makagawa ng maraming mga bagay para sa iyo sa mundo. Pero alam niyo yung pangako ng Diyos sa atin, buhay na sagana at kasaysayan. At yung buhay natin, yung mahabang buhay, alam ng Diyos yan kung paano sa iyo nandito. Salamat sa Panginoon sa umaga ito. Tayo po ay lingkod tayong manalangin. Father God, salamat po, Ama, sa mga pagpapala, Panginoon, pinigay mo sa amin, Panginoon. Sa iyong mga pangako, Panginoon, sa iyong mga salita na aming, Panginoon, na pag-aralan ngayong umaga. Lord, dalangin ko, Ama, silihan mo ito, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Upang ito, Panginoon, ay magkaroon ng buhay at magamit namin, Panginoon, sa kalalago ng gawain mo sa lugar ito. Salamat po, Ama, pagpalain ng bawat isa, Panginoon, at ingatan po niyo ang bawat isa. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.